Kumusta po mga kapatid? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay mag-aaral na naman po ng salita ng Diyos. Topic po natin ngayon ay Prepare the Way of the Lord. Ang guide verse natin ay nasa Isaías 43. A voice cries out in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Po sa Biblia, pag may gagawing kamangha-mangha ang ating Panginoon, ang hinihingi po sa atin ay parating paghandaan, no? Prepare yung way. Laging maghanda. Anong panahon ni Juan Bautista, sinabi nga niya na before Jesus began His ministry, sinabi na to prepare the way of the Lord. Nangyari to 2,000 years ago, pero hindi lang to sa panahon nila. Ito ay sa panahon din natin. Dapat tayo ay laging naghahanda. Hihingi sa atin ay to make room for Jesus Christ, no? Sa ating sarili. Number 1, ang prepare the way means removing obstacles. Ano ba yung mga obstacles, mga balakid, no? Sa ating buhay. Mga balakid ay katulad ng discouragement, doubts, and fears. Kasi yan ang naghihila sa atin na i-doubt yung galing ng ating Panginoon, no? Yung kayang gawin ng ating Panginoon. Dapat palitan natin yan ng pag-asa, ng hope. Kaya lalo, alam niyo po, nung sunod-sunod yung mga bagyo, lalo yung tumama dito sa Luzon, na si Juan ay talagang blessing na hindi tayo nasolidan, no? ng tama. Talagang kung naniniwala ka, through faith, na hindi ka na-discourage, nawawalan ka ng pag-asa, hindi ka nawawalan ng pag-asa, ay natutupad yung mga hinihiling natin. Kaya, kumbaga, tinamaan pa rin tayo pero hindi ganun kalakas na mas maraming damage na nangyari. Ang isa pa nating mga dapat alisin na balakid sa sarili natin ay yung pride, sins, and selfishness. Dapat ito mapalitan ng humility, no? Pagpapakumbaba. Kasi alam nyo po, ang tao ay marami ngayon mapapride na, at parang ang kasalanan ngayon parang ang dali-dali ng gawin, parang wala nang Diyos, no? Nakakalungkot kasi nakita naman natin, napapanood naman natin, naririnig natin sa social media, sa TV, sa mga news kung ano mga nangyayari sa ating bansa. Kaya sana manatili pa rin tayo mga Kristiyano at ang kasalanan ay masama pa rin, no? Kasi parang sana hindi maging norm yung kawalan ng pagkilala sa kasamaan ng kasalanan at yung pagiging selfish. Kayong selfishness kasi yan ang isang nagiging problema ng Pilipinas din talaga. Sana tayo ay maninindig pa rin bilang anak ng liwanag, bilang children of light, na maging humble. Sabi nga, before God can move through us, He must first move within us, no? Hindi makakagalaw ang Diyos, no? Kung hindi siya gagalaw muna sa ating mga sarili. Kaya tayo, pabayaan natin makapasok ang ating Panginoon na kumilos sa ating sarili para makamit natin itong paghahanda na to. Preparing the way means repentance and renewal. Ni Juan Bautista, repent for the kingdom of heaven is near. Prepare the way of the Lord is not just about outward readiness. It's inner transformation. Repentance is not for just saying sorry. It's turning back to God, no? Hindi lang, alam mo, ang salitang sorry, lagi ko ang pinapaalala sa mga estudyante ko sa elementary, na ang pagsasabi ng sorry ay hindi ginagawang paulit-ulit. If you say sorry, dapat hindi na inuulit, no? Hindi na inuulit yung ginawang pananakit. Kaya ito rin, no, sa mga bata mababaw lang yon, pero sa ating mga may edad na, malaking bagay ito, no? Kasi ito yung way natin to go back to God, yung magsasabi ng sorry, to repent. Kaya yung repentance natin hindi lang lip service, yung salita lang. Marami kasi ngayon, no,
Marami kayo naririnig na minsan nga man of God pa nga nagsasalita ng mga makadiyos, pero makikita mo naman, no, mas mahalaga siguro yung makita natin na yung ginagawa, tas yung going back to God, yung yung repentance talaga. When we repent, we remove the barriers that keep His presence from flowing freely in our lives. No? It's like clearing a blocked river so living water can flow again. Dapat maalis yung mga blockage na yan. No? Katulad ng, alam nyo po, pagka yung naatake sa puso kasi nagkaroon ng blockage sa puso. Parang ganun, no? Pagka nagkaroon kasi ng blockage yung ugat natin sa puso, hirap tayong huminga. Talagang nagli-lead pa nga sa stroke, no? Ganon din yun, no? Para tayo ay makahinga ng maayos, ay dapat maalis yun. May tutusok ang doktor doon na maliit na na may camera at lulobo yun at lulusot. Makakahinga na ng mabuti ang tao. Ganon din ang paghahanda natin na alisin natin yung mga blockage na yun kasi hindi dadaloy ang grasya, no? Kasi minsan sinasabi natin, bakit ba Brother Romel hindi dumadaloy ang grasya? Parang hindi dumadaloy ang grasya sa buhay ko. Siguro yung mga balakid na yun hindi mo inaalis. Kasi hindi mo hiniling sa Diyos na maalis yun, mga balakid na yun. Kaya isa rin yun sa paghahanda natin na maalis yung mga balakid na yun. Kaya sana, kapatid, i-pray natin na kung ano man yun, yung mga balakid na yun ay we would be humble enough and we would face it na maalis talaga yun para dumaloy na yung paghahanda natin sa ating Panginoon. Tatlo, preparing the way means living in expectation. No? May in-expect tayong dumating. So, ano bang gagawin natin? Kailangan nating maghanda. We prepare the way is saying, Lord, I'm ready for you to come. Ganyan ba sinasabi natin mga kapatid? Na ready na tayong tanggapin ng Panginoon sa ating buhay. Ang paghahanda natin ay hindi passive. Alam niyo yung passive, yung pinapabayaan lang natin, kung ano lang yung gawain sa community, wala tayong action, no? Dapat nagiging active tayo sa ating pananampalataya, no? Doing good, sharing kindness, forgiving others, and spreading His light. Meron ba tayong nagawa isa dito? O nakikinig lang tayo ng mga salita ng Diyos? God comes to those who are ready, those who expect Him with hope, no? Ikaw ba? Ready ka na ba? Do you expect the Lord to come in your life with hope? Kagaya ni Maria, sabi nga niya, let it be done to me according to your word. No? Na magandang ehemplo talaga si Maria sa pagtanggap ng paghahanda. No? Isa siya sa talagang kung makikita natin ang pananampalataya ni Maria ay pwede nating magaya, no? Kaya nga si Sister Des talagang Marian devotee talaga si Sister Des, no? Kaya sana maging katulad natin yung yung kagaya ni Maria, yung paghahanda na ginawa rin niya. Kasi hindi madali 'yun. Bigla kang pinili at tinawag. At ikaw rin kapatid, pinipili ka rin ng ating Panginoon at tinatawag. Ang paghahanda na to ay hindi lang for Advent and Christmas. It's a daily, day by day, we prepare ourselves, our Christian lives. Kaya, tanungin natin sarili natin. Meron pa bang pride, anger, or sin that blocks His way? Number 2, is my heart ready for His peace and direction? Ready na ba tayo doon, kapatid? Am I preparing others by love, forgiveness, and service? Yan yung mga tatanong natin sa sarili natin. Ready na ba tayo para makapasok, no? Yung paghahanda natin sa sarili natin sa pagdating ng ating Panginoon Diyos. Kaya yun mga kapatid, sana may natutunan tayo sa ating na talakay na number 1, prepare the way means removing obstacles. Number 2, preparing the way means repentance and renewal. Number 3, preparing the way means living in expectation. Before we end, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, help us to prepare the way for you, to clear the clutter from our hearts, to straighten our paths, and to welcome you fully into our lives. May your presence
find a home in us today. In Jesus' name, Amen. Ngayon kapatid, natapos na naman ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na kristyanong buhay. At patuloy sumainyo ang katotohanan. God bless!